Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung meron nga bang guardian demon, something like that. So, Ephesians chapter 6 verse 12, sabi dito, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms." So, sinasabi rito na hindi lang na sa pang-araw-araw daw pala, hindi lang daw pala natin kalaban yung mga tukso or hindi lang natin kalaban yung mga ating laman. Sinasabi lang din dito na yung mga kalaban natin ay yung mga authorities ng dark world. Isa na rito yung mga demonyo, isa na rito yung mga diablo na nagiging factor para gumawa tayo ng mga mali. So, sa unang katuruan, sabi rito, demon are real and active. So, kailangan natin paniwalaan na aktibo at totoo yung mga demonyo na yan, yung mga diablo na yan, na nag-e-exist sila. Nandyan sila para tuksuin tayo, para pagawain tayo ng mali. Nandyan sila para gumawa tayo ng kasalanan. So, ayun, dapat alam natin yun. So, sa ikalawang teaching, sabi rito, demons deceive and lead people astray. So, yun na nga, gaya nga ng sabi ko, na yung mga demonyo, nandyan sila para impluwensyahan or para hikayatin yung mga tao na magkasala. Gumagawa sila ng paraan para kumbaga sila yung naglalagay sa atin sa sitwasyon ng mga tukso. Ganon. Sila yung naglalagay sa atin para magkasala tayo. So, sa ikatlong teaching, sabi rito, demons have no authority over Christians. So, yun na nga, noon nagkasala tayo, nung nagkasala si Epatadan, ang may authority sa atin, si Satan, or yung mga demonyo. Pero nung dumating si Kristo, nung binawi tayo ni Yeso Kristo, binawi tayo sa mga yun. Binawi tayo sa mga demonyo. Kumbaga, naging pagmamay-ari na ulit tayo ng Panginoon. So, ayun. Kaya ngayon, demons have no authority sa atin. Wala na silang otoridad sa ating mga tao ngayon. So, muna tayo sa unang application, sabi rito, flee from temptation and devil's scheme. So, yun na nga. Flee, tumakas tayo. Yung mga tukso, yung mga pagkakataong makagawa ng mali, kaliwat kanan yan, na andyan palagi yan. Na kailangan natin gawin is takasan natin. Kailangan natin gawin na hindi natin magawa yon. Flee. Ibig sabihin, tumakas tayo. Yun ay mga plano lang. Yun ay pang-aatake lang ng mga kalaban. So, kailangan natin gawin ay tumakas. So, sa ikalawang application, sabi rito, attack Satan territory through gospel. So, paano nga ba natin malalabanan si Satan? Paano nga ba natin malalabanan yung demon, yung mga demonyo? Sa pamamagitan ng gospel. So, every time na nakagawa tayo ng kasalanan, or every time na nakakaisip tayo na gumawa ng kasalanan, na andyan ang Biblia, na andyan ang gospel, na andyan ang word of God para hindi natin gawin yun. So, ang tanging panlaban sa tukso ay dasal.
salita ng Diyos. So sa ikatlong application, sabi rito, live by the truth as a defense against Satan's lies. So yun na nga, kailangan nating mamuhay sa katotohanan. Kasi tayong mga Kristiyano, nilalabanan natin ang demonyo eh. Tayong mga Kristiyano dapat natin labanan si Satanas. So dapat lamang na mamuhay tayo sa katotohanan, nang sa ganun matalo natin siya. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God.